Happy Friday and good evening everyone. So, we're back. Ito na naman tayo sa ating Friday night book club session. Ayan. So today we will still be going through Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. And nasa chapter 6 na po tayo. Ano pong title ng chapter 6? Sabay-sabay. 1, 2, ano daw? Imagination. Imagination. It's much of imagine. Ako lang yata nanonood ng SpongeBob dito. Ano ba yun? Ako nanonood din ako ng SpongeBob ate. Okay. So, for tonight's book club discussion, we will be covering chapter 6, Imagination. And sa presentation ni Earl, na ipapresent natin because Earl is with us in spirit. Thank you, Earl. Napagawa na. Kung nasan ka man, sana nararamdaman mo na ginagamit namin yung presentation mo. Thank you so much. So let's discover, uncover, recover from this. Anyway, ayan, let's start. Ayan, unleashing the power of imagination. Siguro yung first thing is, ano po ang dulot ng imahinasyon sa buhay nyo? Bakit naman parang ang weird. Hindi kaya talaga yung question. Basta hindi yung lang. Yung po, PG na imagination. PG. Okay. Children safe po tayo ito. Tayo? Family show. So, ano po ang ambag ng imagination sa inyo? Piling ko gusto ko mag-start kay Joel kasi parang marami siyang input sa imagination. Ako po kasi talaga as a person. Feeling ko po imagination takes a lot of my time as a human being. Kasi Okay. 'di ba imagination can be for inspiration, can be for yung iba ginagawa siyang escape, 'di ba? Nililibang mo yung sarili mo hanggang sa magkaroon ka na ng mental health issue. Sa maging family show. Balik ka dito. Balik ako. Pero ang pinaka-important parang sa hallucination na yata yun. Oo, mali na nga siya. Pero hallucination yan. Hindi yun imagination. Feeling ko it's the root of progress, imagination. Okay. Yan. Kasi innovation and all. Yun lang po from me. Thank you po. Ang ganda ng mga points na sinabi ni Joel. And looking at the slide, i-discuss nga dito yung role of imagination. Parang alam mo yung slides, ha? Success. Hindi ko alam. Ganun talaga. Nag-connect na yung brain namin ni Earl. Naligawa.app. Integrate na po yung brain ko ng AI. Yun nga. Sabi dito sa next slide, there are, ilan to? There are 3 things na role daw ng imagination sa success. So, number 1 is visionary thinking. So, imagination allows successful people to envision possibilities beyond current reality. So, nga naman, parang who'd have thought? This is how the fit... Pag pinresent mo, anong mangyari sa slide? Patingin daw. Present mo. Pinresent ka, ganito lang. Okay. Alright. Okay. At least kita naman. Better. So, visionary thinking. Pangalawa, innovation. Ang galing, parang pinasa na ni Joel yung slide. Nabanggit din to ni Joel. Grabe naman, Joel. So, it fuels creative problem solving and breakthrough ideas in various fields. And lastly, motivation. So, imagining future success drives individuals to take action and persist. So, sa book po, nabanggit na may dalawang, parang dinivide ni author yung imagination into 2. So, there's synthetic and creative imagination. Okay. So, looking at the words here, Okay. Like sa inyo, in your own words, can you describe or distinguish the differences of synthetic and creative imagination? Ay, grabe. May may pa-recitation.
kasi sabi sa inyo nung binasa ko yung chapter nito, sabi ko, shucks, pang scientist ata to. Hindi mo ready yung brain ko. Wait, para kasi nagawa ko na yan synthetic imagination in a way. Kasi mahilig ako magplano. So, yung imagination kasi, kunwari, may iniisip ka na future state, pero hindi mo alam kung anong mangyayari. So, para ka naglalab experiment sa utak mo. Tapos makikita mo kung ano yung nangyayari. Kasi hindi mo naman pwedeng gawin siya in reality na mag-experiment ka in reality kasi syempre may mga resources at mga resources na involved. So, ini-imagine ko siya sa isip ko, paano pa ganito na ang gagawin ko? So, nagawa ko na yung synthetic imagination na parang breakdown ko yung isang future state na which is yung parang 5-year, 5-year target natin na how would it look like kung kunwari 1,000 na tayo, ilan yung team managers na kailangan na natin ng CTO, CFO, ganun. So, nag-synthetic imagination ako. So, para lang siyang bin-breakdown mo into concrete plan talaga yung isang bagay, yung future possibility. Mm-hmm. Yung creative imagination naman, parang you have to think outside the box. Na hindi ka dapat... Ito na yung yate na dadalhin natin sa UK. It's not even, parang kailangan mong you have to reinvent something na parang ano yung ibang possibilities na kailangan i-questionin mo yung status quo tapos mag-isip ka ng iba pang mga posibilidad na in a way parang sometimes impossible pero you have to think outside of what the current situation is na parang talagang mag-i-innovate ka. So parang kailangan siya ng innovation. Kaya nga daw creativity is very important kasi that's where new ideas come from. Saka talagang yung problem solving. Parang may mga kasi na mga conventions na dahil sanay na tayo, inahayaan na lang natin. Kunwari yung education natin, for example, 'di ba? Yung educational system natin. So creative imagination, hahanap tayo ng ibang sistema talaga all together na pwedeng 180 degrees dun sa current situation. So parang ganon. It requires talaga sobrang focus. Saka it requires feeling ko talagang yung time with yourself and just your thoughts and processing them. So sobrang focus. Ito mahirap to kasi in today's world sobrang distracted natin. Ang hirap maging creative, ang hirap maging focus, di ba? Ang hirap mag-imagine. Minsan kasi parang gusto mo na lang i-feed sa'yo yung idea by scrolling mindlessly, di ba? Doon ka na lang kumukuha ng ideas. So parang wala nang new ideas na nag-generate. We're just relying on the feed. Kung anong finifeed sa atin ng society. So yeah. And dun sa, yun nga, nung binabasa ko din yung chapter na to, parang sinasabi nila na yung synthetic imagination is parang having these concepts na based din sa existing na. Kaya nga parang andun yung involve yung planning, yung preparation for the future. Diba? While yung creative imagination really provides you parang infinite possibilities. Na what if kaya kong palutangin yung kamay ko lang? Yung mga ganun, yung mga parang hindi mo talaga like, siguro ang isa sa bagay na naisip ko nung ini-imagine ko kung ano yung siguro yung isa example ko of creative imagination, yung nilook forward ko pong update ng iPad. Yung isusulat mo na lang yung equation ate. Tapos lalagyan mo na equals, tapos isusolve na niya for you. Tapos buhay ko, nung college ako, nung high school ako. Pero diba, who would have thought na parang isusulat mo lang yung equation and then isusolve na niya for you. Yung level of advancement na parang before, siguro 10 years, 15 years ago, parang baliw ka kapag inisip mo na... Parang AI is a result of diba? creative imagination before. Idea niya before. Na parang di mo ma-imagine na it's happening right now. So, ayun. Examples of synthetic and creative imagination. So, with these two types of imagination, syempre yung application daw niya is to use both types to innovate in your career or business or your personal journey and find unique solutions for your life. Yun. And then, with having these two types of imagination, meron din tayo, syempre, limitation. Yun yung sinasabi ni ate na parang we easily get distracted na nowadays. Or sometimes we struggle in finding inspiration or maghanap ng
ng creative outlet or creative source natin to come up with new ideas or new concepts. So sabi dito kay Gamma, meron daw apat na ways to overcome limitations with imagination. Andito ba si Edge? Ay, wala. Ay, nakaano yata. Nasa labas ata si Edge. Pero sige, si Kate na lang. Edge, Kate, yun yung basa. Andyan. Ay, andyan si Kate. Sino ba? Nagalit ako. Andyan si Edge. One. Press 1 kung si Edge. Si Kate na lang, Press si Kate na lang. Laban po. Si Kate na lang daw. Okay, thank you. Pinasa na po yung bola kay Kate. Kate, pakibasa po ang items 1 to 4. Okay. Number 1, identify challenges. Use your imagination to clearly visualize obstacles in your path. Number 2, generate solutions. Brainstorm creative ways to overcome or work around limitations. Number 3, visualize success. Imagine yourself succeeding despite constraints, boosting confidence and motivation. Number 4, take inspired action. Let your imaginative solutions guide your real-world actions and decisions. Okay, thank you, Kate. So, question for the team, question for everyone. Have you ever encountered na parang yun nga, nagkaroon kayo ng limitation when it comes to using your imagination? Maybe solving a problem or dealing with a situation na parang feeling nyo hindi nyo ma-imagine yung way out nyo. And ano yung ginawa niya to overcome those limitations? O, si Ate Pepper naman. Ate Pepper, go! Take it away! Mag-isip ka. On a Friday night. Kaya nga eh. Hindi ang Appreciate nasa isip natin. ko, hindi siya sobrang grand, ganyan. Pero there are times na, let's say for an event, ganyan na, na binigay sa akin in the past na kailangan, may mga activities doon, ganyan. Before I create the event, I would sit down and think about the event itself, what's happening, ano yung mga gusto kong makita, ganyan. So, bini-visualize ko na siya, tapos sama na doon yung, yung pagba-brainstorm, ito kaya ba, okay ba sa cost, okay ba sa budget, ganyan. Tapos, feeling ko tuloy kailangan ko ng i-pursue yung events management. Bigla ko tuloy naisip. Ate Pep, idea. ako yun, at gusto ko sumama kasi natutuwa ako sa mga ingress, outgress, egress. Egress. Sa mga outgress. Tapos yung mga gano'n. Tapos, yung inspired action na, ito na yung pinaplan mo na yung mga steps, ano yung mga kailangan, dahil nga na-visualize mo na kung ano yung, ano yung magiging itsura ng event, how colorful it would be. Iniipon mo na, ito, gagawin namin ng ganito, ito, kailangan namin ng ganito, ito, sino yung magbibigay, sino mag-handle, mga ganyan. So, tapos, tsaka kagagawa ng proposal for the event itself. Ayun, yun ang naisip ko for the, overcoming limitations with imaginations. Thank you, Ate Peps. Ikikwento ko lang po yung friend ko. Hindi niya siya kilala, pero wala rin naman po kayong choice kasi ako po yung speaker of the day. Hindi ba si Jel, no? Hindi po. Kasi si Jel on po, i-share ko. Pero naging katrabaho po namin to ni Jel before. Around 2016-2017. Tapos kasi ang trabaho niya mainly ay sourcing for the company. Volume hiring kami ate ng mga call center agents, tech support, ganyan-ganyan. So, laging challenge is, syempre yung dami ng tao na kailangan mong i-hire for a specific account, ganyan-ganyan. Tapos, usually, sa team namin, syempre kami nagka-come up ng strategy on how to bring people in para ma-interview, ma-process, ma-hire, so on and so forth. Tapos itong particular teammate namin na friend ko sana siya ngayon. Pero parang friends naman kami. Ayun, one thing about him is very high performer siya. Pero kapag nag-iisip siya ng strategy, kailangan meron siya sounding board. Kailangan may person siyang kasama na parang ka-brain, hindi niya kailangan ng ideas mo, pero kailangan mo makinig sa kanya. Tapos kailangan mong hanapan ng butas yung mga strategies niya.
Na kunyari sinabi niya, ito po yung plan ko for an event para makakuha tayo ng 10 hires, ganyan-ganyan. So sasabihin mo, no, hindi to mag-work kasi ganyan. So kailangan mo lang hanapan ng butas yung mga naiisip niya. Tapos ganun siya mag-overcome ng challenges niya when it comes to imagining solutions for his work. Kailangan may taong magno-no sa kanya. Kasi feeling niya, pag yung person na kausap niya, nag-yes lang na, maganda idea yan. Hindi niya nakikita yung parang magiging loopholes or downfall ng plans niya. Na kaya naging high-performing siyang person. Kasi nga, hinahanapan na niya ng butas yung mga strategies na naisip niya before pa niya i-present sa team namin na ganito yung gagawin natin. So yun, siya yung person na-discover ko lang yun one time kasi nasa Yossi area kami. Tapos sabi niya, Jan, napakinggan mo nga tong plan ko. Tapos ako, hindi ko naman alam na gano'n siya. Sabi ko, ay, okay, maganda. Sabi niya, hindi. Sabihin mo sa akin, hindi maganda. And bakit hindi maganda yung plan ko? So, ganun po siya generate ng kanyang imagination. But anyway, sana friends tayo kung nasaan ka man. Ang ganda nung ginagawa niya. Pero ang akin dyan, baliktad. Ang hinahanap ko sa dati kong mga ka-work, yung kaututang dila ba? Ay, ano ba tawag doon? Yung parang, di ba ma-idea ka? Tapos i-improve niya yung idea mo. Tapos biglang na-motivate. I-improve mo ulit yung idea mo. Tapos ang dami-dami niya ng ideas. Tsaka nyo na lang isi-simplify. Parang gano'n. Pero maganda yung kanya. I like it. Ang ganda nga na parang lang. Yung feeling ko, yung ginagawa natin sa VC ate, yung kapag nag-i-imagine tayo na magsama-sama tayo for a party. Tapos 1,000 na tayo. Di ba? Gusto nga natin sa Moa Arena. Gusto natin positive yung feeling, di ba? Tapos fishball lang. Yung parang, siguro dahil positive yung environment, pag nag-generate tayo ng ideas, hindi nauubusan na ideas yung people. Yung parang ganon. Kasi nga, ang positive ng environment meron. So, ayun lang po. Proceed po tayo sa next slide, cultivating imagination daily. Ayan, kasi ang tagal ko nang hindi narinig si Joel mag-talk. So, Joel, it's your time to shine. Galingan mo to, Joel, Yung pinakamagandang boses. Ganon. Cultivating imagination daily. Number 1, morning visualization. Spokening. Start your day by imagining your ideal outcomes and positive experiences. Number 2, creating exercises. Ay, pang voice over na tayo. Writing, sketching, or mind mapping regularly. Next, diverse inputs. Expose yourself to new ideas through reading, art, and varied experiences. And last but not the least, reflection time. Set aside quiet moments to let your mind wander and explore possibilities. Aray, kulang na lang yung research. Wala ko naintindihan. I had to read it on my own. Joel, sinabi mo sa dulo, virtual champions. Ganon. Manila. Makeover. Ayun, kulang. Mamaya, try mo ulit. But anyway, Joel, doon sa binasa mo, nakaka-relate ka ba dito sa mga steps natin? Hindi po. Okay. Nakaka-relate. Siguro po doon sa number 4. Yung diverse inputs kasi kung ang lang dito ay reading and art. Ito siguro ang book club yung ko doon. Once a week. Yung varied experience, kung pasok yung gaming, good. Kasi nag-i-imagine ka rin naman din ng sagot sa mga random or sa mga circumstantial events na sa game na kailangan mong malampasan or manalo. Free writing, sketching, lagi po nagdo-drawing. Yung pala ko. Lagi ako nagdo-drawing. Kaya kahit may klase, nadala ko pa rin naman yan hanggang nagdo-drawing ako minsan. Pag nagtatrabaho tapos hindi ko maisip, do-drawing lang ako. Pero nag-iisip, pero nagdo-drawing ako. Thank you po talaga. Yung cute ni Joel. Tawa ko sa reaction ni Ate Kate. Nalabanggit ko si Da. May inis na awa na may May inis na awa. Darating ka dito sa point in your life, Joel, na pag magre-reflect ka, masaya ka na nagre-reflect. So, looking forward naman ako dun sa moment mo na yon. Yes. Pero,
Alam mo, gusto ko yung siguro kung may sponsorship dito. Ang laki na ng commission mo kasi ilang beses mo nang mention si Da. Ganon. Yes. Daloy. Actually, it's Daloy. Daloy. So, pag iisip mo yung Daloy, nalulungkot ka, ganon. Hindi naman. Na-inspire ako kasi ang Daloy, ang pinagmulan talaga nun. Kung hindi mo alam, Ate Kate, ang pinagmulan ng Daloy na business ay name ni Da and name ni Ate Eloy. Daloy. Yun talaga yung pinagsimulan niya. So, I'm inspired whenever I hear it. Ni Joel. Bakit hindi Joel? Dawel yun. O kaya martial arts, Dajo na. So, yun lang po. Huwag na tayo mag-drift away kasi naka-record to, guys. Naka-record ata to, guys. For the go ka kasi sa mga reflection time mo. Pero, one day, pag nag-reflect ka, masaya ka na. So, huwag ka mag-alala. On the way ka na doon. Kung Ate Jana, naisip ko pala, yung reflection time, may loud moments ako eh. Yung nag-iisip talaga ako out of wala lang. So, bigla ako sasabihin kay Ate Pepper o kasi namang maabutan ko. Minsan joke, minsan legit lang. Yun yung siguro yung pinaka-reflection time ko. Hindi siya sarili. Outspoken. Yung verbal na siya, paano kaya kung ganito? Ano, yung gantong product, lagyan mo ng ganito. Parang ganda ng idea. Tapos, on the spot. Tapos, parang, syempre, mawawala din yun kasi hindi ko ninonotes. Pero, yun siguro yung na-realize ko lang. At least, alam mo na, kailangan mong isulat para di mawala sa isip mo. Or kung makalimutan mo man, may record. Yes po. Yun lang po from diba? me. Happy Friday, guys. Happy Friday. Thanks, Joel. Happy Friday. Tinapos na yung bukla. Pwede naman. Okay na tayo. Pwede na to. Sige, mag-proceed na tayo sa next. Kasi para din nasad si Joel. The impact of imagination. So, may 4 impacts daw na nilagay dito si Earl at si Gamma. So, problem-solving power, breakthrough moments, and manifesting goals, and emotional resilience. So, gusto ko lang i-go over to lightly kasi nakita ko may siyang points to ponder na pwede nating pag-usapan pa lalo. So, may 3 bagay dito na question si Earl for us. So, how does imagination influence problem solving? Can you think of a time when creative imagination led you to a breakthrough? And how can imagination help manifest your goals? Let's go, Michael Joel. So, gusto ko mag-share na insights ko dan. Since, ang busy no ibang person dan, ewan ko anong ginagawa ni Ate Eloy. Ewan ko, si Edge wala din. So, ako na lang mag-share. Joel, thank you. Hindi, alam niyo naman siguro lahat at Kate na nag-elementary at high school ako sa Joy in Learning Incorporated. Akala ko, alam niyo po nag-elementary at high school ako. Kitang-kita sa mukha ni Ate Kate yung parang ano yun? At ano kinalaban doon? Kitang-kita yung parang, basta yun po yung name. Kaya mo, Joel, i-review ko lahat kung saan kayo nag-elementary at high school. Pero ang ang key takeaway ko po doon is yung circle of friends ko na nabuo doon. Kapag may problem na pinresent yung teacher, regardless kung anong subject, laging, para may subject kami na nag-start yun na nag-think outside the box sa isa naming. Doon kami na-train na mag-think outside the box. Tapos, in order to do that, I believe na dapat talaga imaginative ka. Na parang hindi ka constrained lang kung ano yung existing na knowledge na alam mo. So yun po, I really believe na yung next step sa imagination na para makatulong sa problem solving mo is makita mo yung bigger picture as it is. Makapag-think outside the box ka para mas mabilis ka or mas marami kang available solutions sa problem mo. Next, can you think of a time when creative imagination led you to a breakthrough? Parang wala pa po kasi kapag may problema ako, nagpaparalis ako sa tanong ko Ate Eloy. So work-related. Kasi naman ay magpanic. Kaya di mo pa na yung creative imagination. Ay, meron pala. Meron po. Siguro yun nangyari nung huli. Nung bumula. Kasi po, ganito yung nangyari. Hindi ako nakapag-work ng maga. Sabi ko kay ate nasira yung motor kasi nag-change oil yung tatay ko. Tapos nasira yung bolt sa ilalim. So, ginawa niya, hindi niya tinuloy yung change oil niya. Ako naman, ginamit ko yung motor.
paggamit ko ng motor, di bumubulwak yung langis, hindi ko alam. So, puno na ng langis. Basta may cup kasi yun, niluwagan ng tatay ko kasi mag-change oil dapat siya. Pero hindi siya nag-change oil. So, ang ending ganito, wala akong phone. Hindi mo pwedeng paandarin yung motor. Tapos, hindi ko naman pwedeng iwan yung kung saan. So, right in the middle of the road, nag-ponder ako doon. Tapos, puro langis na yung kalahati ng katawan ko. Tapos, yun po, medyo creative ako nun kasi dinala ko kila Ate Pepper kahit wala sila Ate Pepper doon. Kasi naisip ko, doon ako dati nakatira, walang kay question sa akin. So, tinulak ko yung motor doon. Doon ko iniwan na medyo matagal na panahon kasi may mga bibilhin pa ako sa malayong lugar. So, siguro yung mga street, hindi naman street smart, yung mga situational na problems na gano'n na biglang darating sa'yo. Siguro doon mas marami po akong parang creative solution na ako sa sarili ko natutuwa ako. Pero wala yung major breakthrough talaga na parang na-invento ko. Pero yung mga small things na gano'n, kasi may mga ibang tao na alam ko, based on may mga tao na hindi makapag-decide agad on that spot. Either maghahanap ng kausap, parang hindi makapag-act, maghahanap ng kasama, may iba magpapanik, di ba? May mga gano'n. So, iba-iba. So, ayun, siguro nakatulong sa kanya imagination doon to think what I can do most about it. The situation ko na gano'n na helpless ako. Helpless solutions. Helpless. Tapos, ayun po, how can imagination help manifest your goals? Ayan. So, babalik tayo sa early January nung nag-manifest, nag-vision board tayo, no? Siguro ngayon ko lang nare-realize. Although, wala pa ako ng million sa video ko. May abs ka na ba? May abs ka na? Wala pa din. Sabi ko nga mag-gym na siya kaysa yung mga Hindi, pero Gym ka na! Mag-abs ka na! Pero dito po nakapasok yung imagination ng atin. Na-realize ko kasi parang, di ba, una nga, kailangan aware ako na may goal ako. Minanifest natin. Ano ba yung gusto ko? At wala akong goal sa sarili ko. Sinulat ko siya, ay hanggang ngayon, wallpaper ko pa rin sa desktop ko kahit may hubad na lalaki tapos nakikita ko sa labas. Kahit nakakaya yung wallpaper ko. Yung pa rin yung wallpaper. Pero, because of imagining what I want, na-realize ko na may mga steps pala in order to get that. Hindi pala agad-agad makukuha via imagination. So, feeling ko, nakaka-help siya sa pag-manifest kasi hindi naman lahat ng reasons for it to happen is up to luck. Most of it pa rin para sa may mga small steps like nag-iipon na ako, nagbabawas ako ng kanin, hindi ko makaya mag-gym. Yung parang kahit 2 rice ka no isang araw. Kahit 2 rice. Ay, nagsiswim kami. I mean, dahil na-imagine ko dati 3 yun ate, yun 2 na lang. Dahil na-imagine ko na may gusto ko makuha. Kailangan mo ring i-imagine how to get there. Magkaiba kasi yung what you want and what's the process to get there. So, ayun po, ang point ko lang is to help it manifest to happen, kailangan may gawin din ako. So, nakatulong sa akin yung imagination. Kung paano gagawin uti-uti para marating ko yun. Grabe, imagination naman. Imagine ko Sabado na, tulog na ako. Grabe naman. Magandang manifestation yun, Joel. Ayun lang po yun sa akin. Gusto ko lang po magsalita ngayon. Kasi wala po kasi ako kausap for 48 hours na. Puro nakatutok lang ako sa computer. So, it is my time to share. Thank you po. Nakakaiyak naman yung patotoo ni Brother Joel. Thank you. Lasing, Thank you, brother. Shot lang tayo, guys. Shot lang. Buti na nga wala masyado alak. Kasi paano pa kung may alak? Di na talaga tayo nagkaintindihan. So, susunod, ang book club natin live. Oo, te. Ang gusto ko, gusto ko pa rin yung destination book club, gano'n. Hindi ba bago tayo mag-live? Para tingnan magsalita si Joel. Ayaw nyo ba mag-beer and book club? Ano tayo ng bagong trend? Beer and book club tayo. With video okay. Video okay. Maganda yung BBC. Beer and book club. Ay, meron na. BBC. Feeling ko aating si Sweet sa BBC. Feeling ko di na siya absent kapag nirebrand natin yung book club. Book club BBC. Kailangan natin mag-brand. What if yung book club natin sa mga inuman? Kasi beer and book club. Uy, may na-imagine ako destination yun. May na-imagine ako. May magandang business imagination ako, Ate Jana.
what if, Ayan. wala pa kasi nagbukas ever ng parang professional development na inuman. Ganong level. Pero klase. Like, a-attend ka doon. Okay, tumawa. Okay, tumawa. A-attend kayo doon. Wait lang ha. Imagine niyo ako ha. Friday, pagod na ako. Gusto kong i-improve yung sarili ko. Pero at the same time, gusto kong mag-inom. Gusto ko mag-inom. Sasama ko yung friends ko ngayon sa isang PD bar. Diba? PD bar? So, imbis na may nakatayo doon na stand-up comedian o nagbibideo ang nakatayo doon, lasing na successful businessman. Nagpapatotoo. Di ba nga may inatendan kayo na bar na quiet bar, silence bar, bawal magingay. Bawal po si Joel. Hirap po si Joel. Library yun eh. Pag yung bar na bawal parang binago mo lang yung pangalan ng library. Library yun. Seryoso, kasi may maingay doon. Ang ingay-ingay niya nagkukwentuhan. Tapos tawa siyang malakas. Lumapit sa kanya yung barista. Ma'am, pwede pong inside voice po tayo. Ano inside voice? Parang kakausapin mo lang yung sarili mo. Yung gano'n. Bulong-bulong lang. Ibig sabihin, feeling lang daw kung inside voice o lalabas ka para tumawa. Ganon. Yes. Pero maganda, mag-idea, Joel. I like your ideas. Keep them coming. Ayan. Nagagamit mo na yung creative imagination mo. Ano nga ba yung nanong kanong may naalala ko yun? Aesthetic imagination. Ito. May dalawa kong idea na out of creative imagination. So, yung una kasi, nung bumalik ako sa school, wala akong mga friends. Kasi matanda na ako, di ba? Ang mga friends ko yung instructor. So, di ba, mas effective pag nag-i-exam ka, yung nagtatanungan, yung i-quiz nyo yung isa't isa as a way of reviewing. Syempre, wala akong friends. Sinong katanungan ko? So, naisip ko, why not may app na pwede mong i-load lahat ng notes mo, tapos magagawa siya ng quiz for you, nasasagutan mo lang paulit-ulit. Meron na ngayon, di ba? Meron na ngayon. Pero sabi ko, kung inaksyonan ko yung idea na yun before at nagawa ko, syempre, wala namang idea ko sa app, di ba? Nung time na yun, parang 2010 yun or something. Pero meron na. Pangalawang idea, yung isang company study namin around that time din, 2010. Hindi naman natin maisip na magkakaroon ng pandemic, Yung iHive. Ang namin noon, ang pangalan ng product namin noon na inisip namin for a project is Study Hub. Na parang pwede kang pumunta sa isang lugar, pwede ka mag-computer, pwede ka magbasa, mag-print, anli kape, doon ka mag-aaral. Sino ba nang mag-aakala na ngayong pandemic? Mauuso naman ang co-working space. Yes. So, talagang na siya, talamak na siya, di ba? So, yun yung mga ideas na, kumbaga, yun nga, parang desire and then ideas and then imagination. First few steps lang yun eh. Kung hindi mo actionan yung desire na yun or yung idea na yun, walang mangyayari. Sayang yung idea na, diba? $1 million idea pala siya. Nabasa kong book na ganyan, ate, na parang sabi, lahat daw tayo ay may $1 million ideas. Mm-hmm. Pero ang differences lang natin is, yung may mga taong put into action and would just keep it in their mind. Correct. So, yun yung difference na. Kasi pare-pares naman tayo ng, like, yun nga, yung parang naisip ni ate, meron ding ibang nakaisip nun. Ang difference lang is, pinatotoo niya. Totoo. Ginawa niya reality, yung naisip niya na, ay, pwede to, yung gano'n. Pero grabe. Kasi yan minsan, naisip ko pa nga. Iba-manifest mo, tapos sasabihin sa utak mo, ay, parang imposible naman yun. Ay, parang hindi naman mag-work yan. Or baka i-share mo sa mga tao na hindi ka naman isusupport dun sa idea mo na parang hindi naniniwala sa vision. Imposible yan. Walang bibili niyan, gano'n. So, kailangan protektahan mo rin yung yung imagination, yung ideas mo and share it with the right people. And also, action it. Kasi minsan akala mo imposible. Di ba yung sa book sinabi na parang gusto niya magkaroon ng, kailangan niya ng $1 million. $1 million ba? Yung parang $1 million is sobrang imposible at his current state situation. Pero kung a-actionan mo talagang yung desire is so strong na you would do anything to achieve it, yung idea na yun at you want you to execute, magkakatotoo siya na the universe will conspires to make that a reality. Kasi before nga parang sa akin, $13 lang yung ini-imagine ko. $13 lang, gusto ko lang magka 6 digits.
Pero kung nilimit ko yung sarili ko at hindi ako umaksyon, hindi ko magagawa yung $100. Kaya nga natutuwa ako na yung ginagawa natin na simpleng pagmamanifest na parang yung isipin, parang imposible. Parang ang layo-layo niya. Pero alam ko na yung imagination itself is one step away. Kung nai-imagine mo siya, kaya mo siyang hawakan sa kamay mo, di ba? Sabi nga, kaya mo siyang hawakan sa kamay mo, kaya mo siyang imagine. It's just really on the quality of imagination. Ako medyo nagsastruggle ako minsan pag nag-visualize ako or nag-meditate ako. Kasi gusto ko yung tipong parang 3D, yung talagang very clear yung vision down to the very details. Yun yung gusto ko pang i-practice kasi parang hindi ko pa ma-imagine na sobrang klarong-klaro sa imagination ko yung detail na parang hindi siya blurry, hindi ko maano yung mind ko na magstay sa isang picture na very clear yung frame. So yun pa yung pina-practice ko na talagang pag kaya mo siyang i-visualize na so clear, so vivid, na kailangan vivid yung vision. Then you can make it work. Na parang ang pag nagyari siya, parang deja vu na lang. Hindi ka na magugulat, hindi ka na masusurprise. Kaya ako ay excited ako. Excited ako. Yun yung feeling pag nag-wishful thinking ka nga, you feel excited, hindi ka natatakot. 'Di ba? Hindi ka parang nag-doubt sa sarili mo na, totoo ba? Parang hindi ganoon, parang nakakatuwa siya na feeling. Kaya gusto ko siyang gawing bisyo. Bisyo sa araw-araw. Kasi intoxicating kasi yung idea na parang, ano nga kung magkatotoo yung ini-imagine mo? 'Di ba? Anong gagawin mo? Totoo. Hindi mo kasi na-replay sa utak mo na, anong gagawin mo? Anong steps mo? Paano ka na pag ganun? Anong gagawin mo? Di ba? It's not a normal thing that you think about. And imagine you're doing it together as a group. Mas powerful yung energy. Nakakatawa. Practicing nyo talaga. Nakakatawa siya. Nakakawala siya ng doubt. Nakakawala siya ng takot or hindi na yung wala kang chance para maging demotivated kasi na-imagine mo parang nakakatawa na imaginein na paano ako magkatotoo yun. Yan lang. Ang saya. Masaya. O lasing na ako. Nakakailang paso ka na yung totoo. Ilang paso na lasing lang pala. Meron din akong sharing pero hindi naman to ganun ka-serious or ka-impactful katulad ng sharing ni Ate Eloy. Pero, long-standing problem ko po talaga ang insomnia. Dati, hirap na hirap ako makatulog, ganyan. Kasi pabago-bago din yung shift ko. So, nag-i-imagine ako, ano pwede kong gawin? Kasi na-try ko na lahat ng pinapagawa ng doktor, nagpa-sleep. Ano bang tawag? Sleep therapy pa ako, ganyan. Kasi ang dami ko na talagang nagawa. Opo. Ang dami na talaga. Nagpasapa ka na rin, gano'n. Yes. As in, ako talaga ante. Try mo na ba? As in, may mga time na umiinom na ako sa gabi para antokin ako, ganyan. Pero hindi siya healthy, okay? So, naisip ko, okay, kailangan pagodin ko yung isip ko kasi I have a very active mind. So, always at night, kapag nararamdaman kong nahihirapan akong makatulog, iniisip ko, what if magkaroon ako ng 800 million pesos? Paano ko siya uubusin? Ayan. So, ayun. Ang sarap ng tulog ko. Every day. Gemma. Problem solved. Check. Diba? Nakapag-visual thinking ka pa. Namanifest na tayo 800. Alam mo, Kate, same tayo. Pero ako may specific number, 700,777,777 Pa! Nanay ko kailangan specific daw 700 million, 700,000. Ganon. Parehas. Ako din, sinimagine ko, what if ganun karami yung pera ko? Alam mo, ako, hindi. Siyempre, kakalang ko sa isang bank lang. Ganon. Feeling ko bibili ako ng Jollibee franchise. Implications, like, magkano kaya ibabawas ng BIR? Kasi may 700 million ako. Natakot na. Feeling ko bibili ako ng Jollibee franchise. Bibili ako parang ng fast food chain. Studio. Papabili ka. Ay, pag acquire ka na talaga yun sa'yo na. Ano pa ba? Try nyo para makatulog kayo. Hindi nyo mauubos, promise. Ilang taon ko nang tinatry ubusin.
Ang 8 taon mo nang ginagastos yung 800 million cake. Mga nakakailang ka na ba? Yan lang yung natitira. Eh, babayaran ko pala Ay, lahat hindi, ng- nung college na kami ni Nathan, kilala mo si Nathan, Pepper. Ito yung ka-housemate ko na nag-share lang kami ng corned beef kasi wala na siyang ulam. Tapos, ini-imagine namin na paano kung manalo tayo sa loto, isang 1 million pesos. Tapos talagang pinaplano namin down to the very detail. Kasi nga noon, mga ano pa kami, taghihirap. Una muna, kukutayin na ID kasi hindi natin makiklaim yung pera. Wala tayong ID. Wala kaming ID. At least, maganda yung plano. Realistic yung goals nyo. Makakaano lang. Pero ngayon may ID na naman po ako. So, feeling ko hindi na lang 1 million yung inaano natin. Uy, Eloy, naalala ko tuloy yung Ayaw mo na. ini-imagine natin dati na pag matatanda na tayo, single pa tayo. Tapos wala tayo. Ganyan. Kuha na lang tayo ng singles house, tapos bibisitahin na lang tayo. Yun yung imagination na hindi daw makatotohanan kasi talandi daw tayo, imposible daw na maging Sabi ng universe. may align sa nakakahiya character. Wow, mga panggap, ganon. Panggap daw kayo, sabi. Nabother yung universe. Diba? Hindi pinagka-totoo yung manifestation. Walang Panggap daw singles kasi panggap. Taliwa sa character. Okay. Ay, ate, Kate, alam ko na kung paano mauubos. Paano? Magsugal ka sa panaginip mo. Gagawa pa ng bisyo talaga sa O dream. magising ni Ate Kate, Bibigyan gambling mo pa lord ako na siya. Kasal na siya. Nasa Soler na pala siya bukas. Okay. Avocado of dreams Si mo. Soler. Okay. Ate Kate, alam mo, para mahimbing tulog mo ka lalo, tapos mauubos mo rin yung pera, mag-drugs ka sa panaginip mo. Bibigyan ka ng mga ideas. Diyan, Uubos. Kayang ubusin yan. Imagination ni Joel. Sa recording na ito. Hindi ko na naisip yung paano mga- gagawin ko. Nakakatuwa naman. Pag-share naman kayo para Okay. pareho na alam na natin yung gagawin. Meron na tayong blueprint ng millionaires Ako blueprint. Alam niyo ba pinakauna dapat gawin kapag tumama ng loto? Isulat yung pangalan niyo dun sa loto ticket. Shots pirmahan. Pirmahan. Okay, Ano yung noted. Okay, pinakauna? oo nga naman. Hanapin Yung yung loan pinakauna. ticket para ma-claim. Oo. Para Tapos, ma-claim nyo. tapos may nabasa ko na pwede mo siyang picturean actually. Para just in case lang na mawala. Pwede mo siyang picturean. May lalaban mo sa korte yun. Kasi isa parang pinlansya niya, di ba? Wala, mahirap daw ilaban. Kasi Saka naisip ko rin, Oo, syempre bigla- kailangan mo ng bank account. Noon wala pa kami bank account. Mag-open ka ng bank account kayo. Hindi ko nga alam ate, paano ba yun? Cash ba kinukuha yun? Hindi, check yun. Malamang Check. ipapadala yun sa bank. Sabi nila ate, doon daw sa pati-claiman mo, meron na daw doon mga banks na may option ka to sign up. Oo. Ay, Meron na. Ate Eloy, may gusto kong gawin. Sa first ever live book club natin, pa nagkita-kita Kaya tayo. Yes. Kasi hindi pa natin si Ate Jana Tuloy ever. ako. Napaya tayo sa Wala loto. mo, hindi sa loto, as a person, like yung ako tumaya, hindi ko pa nagagawa. So what if So, you ano Ano yan? pa lang, nagcha-choppy si Jana or sa akin lang? Nagcha-choppy siya. Nagcha-choppy ka, Jana? Pero naiintindihan ko ate. Choppy. Kasi Naisip connect. ako sa live book club. Idadagdag ko lang kasi naisip ko kanina umaga. Kasi kanina umaga, Ay, mo ideas kanina umaga. Kaya ka pa niya na. kaya ang dami ko naisip. Sobrang nung hapon, sabi ko kay Kiki, pagod ako. Sabi niya, bakit? Kasi inisip ko wala akong ginawa, pero ang dami ko inisip. So, pagod ko na mag-imagine. Pero marami Samahan akong mo si na-imagine. Kate sa pag-iisip. Na-imagine ko yung mga, kasi naalala ko, there was a discussion that we had, yung gifting ng December. So ngayon, nagpe-prepare na yung utak ko kung ano yung mga gifts. Tapos na-imagine ko, ay, kasama ko kasi si Lowell kahapon. Tapos may na-imagine akong business. Sabi ko, Lowell, let's do it! Ganyan, sabi ni Kiki, gagawin niyo na ngayon, ha? Ano yung Parang enthusiasm? hapon na. Oh, gabi na nga yun eh. Sabi na. Enthusiasm talagang sabi ko, let's do it talaga. Tapos nagsa-start na ako maghanap ng mga kailangan namin para mangyari yun, ganyan. Tapos kung ano naiisip kong mga bagay-bagay na mga pwede ko pang gawin na iba. Tapos yung mga events nga. So naisip ko, yung first, yung sa, other than the, yung year-end event party, retreat na gagawin natin.
Doon na lahat. It's gonna be a 3-day event na merong yoga, may something to learn. Probably si Jana pwede tayong turuan mag-calligraphy. Tapos, Uy, gusto ko matuto nun. di ba? Na-pressure Tapos, ako. Na-pressure ako. pwede tayong kumuha na Okay, magtuturo. magtuturo na makeup. O, kay Oh, Joel. why not, diba? Ganon. Pero, Tapos, ako, tuturuan ko ka. we have our book club there with beer. So, pwede matuloy yung BBC. Diba? Ganun. I love it. Pero Ate Pepper, meron akong advice sa'yo. Kasi may ganyan din ako. Pag naisip ko, gusto ko ginagawa ko na agad. Diyan nagsimula yung pet supplies business namin. Kasi naisip ko lang, gusto ko. Tapos bumili na ako ng stocks, wala na silang magawa. And then, Bakit ang came click to a ko yung point- biscuit? it came to a point na naging nag-earn kami ng 200 plus net sa Shopee. Sa Shopee lang. Nice. Oh, di ba? So, do it. So, ba't hindi ka pa do it. nagre-retire? Ba't kasi kailangan ko pang ubusin yung 800 million ko, ate? Sa 800 million niya eh. Hindi pa Oh, tapos diba? sa 800 million ko Maganda na. nga, turned up parang ang goal natin is magkaroon ng business yung bawat isa. Na based on True. our specialized skills, our interests, di ba? Na hindi Agree. lang It doesn't ako have to or be si big, Kate man. or si Pepper. Ganun. Kailangan nating mahanap talaga kung ang ating sulok na natakda. Ano yun? Sulakda? Dito ba ang sulok kong takda? Ilalim ng araw. Ako magbibigay na rin po ako ng input kasi Hindi, may business idea na si Edge. Ayun nga po. Ano tong Pero- Edge. Ay, meron. Actually, gusto ko lang sagutin yung tatlo para mabilis lang. Paano nag-influence sa akin yung imagination sa problem solving? Kasi firm believer ako ng subconscious. Naalala niyo yung part nung yung tinuro ko yung auto-suggestion. Ikaw pala nagturo na nakala ko si Napoleon Hill. Hindi. Discuss. Sige. Nagawin na natin. Rename ko na. Pero Para ni kasi Pastor. ang ginagawa ko kasi most of the time is kapag may inisip ako, kailangan ako maging creative. Hindi kasi ako yung instant na creative na pag sabi ko, kailangan ko ng creativity idea, sasabog siya agad. Hindi. Ang ginagawa ko, kinukuha ko lahat ng data na pwede, babasa ako ng something, alamin ko kung anong mga pwede doon, tapos tinutulog ko siya. Kasi sa akin, I believe na yung brain natin super powerful. Kailangan mo lang ibigay yung data sa kanya. Siya yung mag-ano. Or minsan after 2 days or pagising mo, ma-realize mo na-process niya na, tapos nakukuha ko. Ang pinaka-recent na nangyari sa akin is nagbabike ako. Tapos nag-iisip ako kung anong ads na igagawin ko kapag nag-start na ako ng selling ng book. Tapos naisip ko yung Coke, ganun. Ang pinaka-linyahan doon is what if sa presyo ng Coke, papasa ka sa lahat ng exams mo? Yun yung lumabas sa akin habang nagbabike lang ako. So, yun yung para sa akin, yung creative, sa second question, can you think of time when creative imaginate you to a breakthrough? Yun nga, basta, I believe talaga na super powerful ng brain natin. Hindi lang natin na ma-maximize na utilize ng ng sobra-sobra. Tapos last question, how can imagination help manifest your goals? Isa pa pananiniwalaan ko is yung law of tawag dito, action and reaction, or lahat ng actions natin, manifestations natin, somehow yung universe magbibigay ng reaction towards that. So dapat lang makapag-decide tayo sa sarili natin na gagawin natin siya, and at the end of the day sasabihin natin, hindi lang natin sasabihin sa sarili natin, parang parang i-word out natin, sasabihin natin sa friend natin, or kung hindi natin kaya, kahit sa susunod lang, ganun. So ayun lamang po. Parang may naano ko kanina umaga, si Mel Robbins, yung sino ba to? 5-second rule ba yun? 5-minute rule something. Na parang sabi niya na
the way she talks to herself is, there's no way, Mel, that you're not gonna get successful. Because of the action the hard work that you're putting in. There's no way. So always believe, parang yun yung motivation niya sa sarili niya, na because she's putting the action, na there's no way na walang reaction from the universe. Na as long as you're doing your due diligence, na yung dinideliver mo siya, it's impossible. It's just a matter of time. It's just a question of when. Hindi kung mangyayari ba siya or hindi. So that's in a way action and reaction. Kaya din naman ako, hindi talaga ako natatakot or anything, or walang fear, talagang inspired lang kasi alam ko na my heart is in the right place. I'm putting in the action. Saka yung vision and mission is nandun, and it's for the benefit of not only me but the people around me. Kaya tuloy lang. Everyday talagang hustle lang. Yun ang bakit ka bumabangon sa araw-araw. May naalala ko doon. Nescafe. Kapag mag-goal setting ka daw, dapat present tense and positive palagi. Kunyari, kung katulad ng kay Kate, 800 million, hindi sasabihin mo, in the future, I earn 800 million. Sasabihin mo, I have 800, I am an 800 millionaire, ganyan, at 2025, ganyan. So, present tense, positive. Ganun mo siya lahat. What if end of this year? Ganon. Kunyari, kung gusto mong, kung smoker ka daw, tapos ayaw mo na mag-smoke, ayaw mo non-smoker. Parang, identity. Yung sa goal identity based. Yung identity. Ikaw na yon, hindi yan siya future. So, ganun daw dapat mo siya go-goal. Alam mo na. Yung sarili mo as millionaires. 800 million yan. Umabog din ako doon. Alam ko na, Kate, para maubos mo yung 800, bigay mo sa kanya 100. 700 din ang problema mo. Ayan na. Ayan yun. Ang sasabihin mo daw, I have a millionaire mindset. Huwag mo sabihin na I have a million. What? Kasi pwede mong ma-earn yung million kung yung mindset yung I have a millionaire mindset. Okay. Yes. Okay. Ano na lang po, siguro to wrap up, ako na lang po yung last. Siguro gusto ko yung number 3, how can imagination help manifest your goals? Kasi before po tayo mag-book club, kanina nagko-co-work kami ni Ate Eloy tsaka ni Edge sa Discord. Tapos bigla lang ako sinabihan ni Edge kanina na, uy, congrats, Jana. Kasi nagre-review siya ng mga previous book club sessions natin, recordings natin. And February daw of this year, sinabi ko na I envision myself as someone na hindi na nagsusmoke. Tapos, nung sinabi sa akin ni Edge, uy, congrats, hindi ka na nga nag-smoke. Nung nag-look back ako, it's been 6 months na palang hindi talaga ako nag-smoke. I'm so proud of you. Tapos, ito pa, nung sinabi ko siya sa book club, nasabi ko na I envision myself na hindi ako nag-smoke, inisip ko rin na si Jel din hindi na mag-smoke. And ngayon, more than a month na siya hindi nag-smoke. Ay, patata ko. I'm so proud of you. Dapat ba hindi tayo nagtatapos ng book club nang walang patata? Nanonood din ako ng book club kagabi kasi pinakitingnan ko sa YouTube, nasa playlist siya, so binalikan ko lang. Ang tataba natin, no? Nandiyan po kami. May leg na ako. Ang sigip na screen. Ang sigip na screen nung nagbo-book club tayo. Parang walang space masyado. Nakakatawa, di ba? Grabe. So, ang next po natin yung ma-manifest ay clear skin. Uy, bakit si Vision, sabi niya talagang pinipicture out niya daw na may pinapahi daw siya. Skin niya. Nawala daw yung pimples niya. Lupit! Diba? Hindi mo kailangan si Lelo. Manifesting clear skin. Ito ang pinipicture out ko, yung picture ko na may abs ako eh. Kaya ko naman babalikan ko yung mga picture ko nung nakaibutom ang pa ako eh. na-picture out mo, yung abs mo nasa noo. Ano yun? Pag ang na-picture mo nasa noo yung abs Picture mo. ko dati nung freshman ako, talagang may abs ako nun eh. Wala din akong boobs, pero at least may abs ako. Yun talaga importante dun. Pero kaya, feeling ko kaya talaga. Diba? And yun nga, talagang, Omad is diba? First step si imagination, pero malaking factor siya.
Compare dun diba? sa Love compare dun sa handle. mga unang book club. Kasi ngayon yung True. fasting parang normal na lang sa akin, hindi na nga ako nagtatrack ng time eh. Tapos Kaya parang hindi talaga. ka na talaga yung alam na ng katawan mo na, oops, hindi Ayan na na. kumakain ng gantong oras. Saka- Yung ganun. Sa kanina, ano na nga ng katawan ko pag may sugar. Kasi sabi ko, Nay, anong nilagay mong sugar sa kape ko? Bakit gutom na gutom ako, nanginginig ako? Naglagay siya ng white sugar. So talagang nire-resist na ng katawan ko yun. Akin yung So portion. Joel, tigilan mo ang Effective drug. sabi yung portioning. Portion. Na, yung Hindi, rice Pagkita ko yung Pepper, payat na si Pepper. ganito na lang yung rice namin. Promise. Nadamay na Ay, yung Kate. pork. Bye, Kate. Bye, Kate! Bye, Ate Kate. Lumiit ka na, maliit na yung ano mo. Meron, ay papakita ko sa inyo. Yung Sobrang bewa ko natuwa nga ako. kasi bumabalik na yung wala ng mga muffin dito sa gilid. Oh, yes, te! Di ba? You Sana see it? makita ko. Sana malinaw. Sana. Good job. Sana ate ma-zoom in. I-send mo na lang sa PD. Hindi pa ako nagme-measure eh, pero Hirap natutuwa naman, nga ako kasi yung size makikita mo. nila. I-send mo sa PD Slack. Slack channel. Diba? Ayan, oh. Zoom in na ni Ate Pepper. Oo, puchik. Wala nang bilbil sa gilid. Alam mo, nung na-compare ko yan, kasi nung sinusuot ko tong shorts na to, lagi ako na-frustrate kasi nakikita ko may gumaganon. Oo. Tapos nung pagsuot ko, gumaya talaga ako, gulat si Kiki. Patotoo. Hallelujah! May patotoo na naman. Sobrang natuwa. Actually, gusto ko rin Pangarap ko magka-cheekbone at jawline si Joel saka si Edge. gusto ko magpatotoo na lahat Minamanifest kayo. ko yan. Lahat kayo at Recorded na to. Recorded na. minamanifest ko lahat for you. At saka for myself Uy, din. So, grabe. I'm happy. So, Ate Jana, to celebrate. Alam mo, diba? Peps, pag nagka-studio, kunwari magka-studio tayong dalawa, ganyan. Kailangan mag-ano talaga tayo yung fitness journey na iaano natin sa YouTube. Tapos yung may abs na talaga, nakaganan na kayo. Yung kapag naging ka, nakataas na yung damit mo. Hi, kamusta kayo? Medyo maano na ngayon. Yung papasok Ayan. ka Naglalakad ka, nakataas na yung damit mo. papunta ka sa studio mo, naglalakad ka, nakaano ka na lang, sports bra ka na lang. Yes, ganun dapat. Ano? Although kaya ko naman na ngayon dahil makapal ang mukha ko, pero Yung tipong pag nakita ka nila, uy, grabe, ilang taon ka na, tapos pag narinig niya yung age mo, wow, gaganyan. ganun dapat. True. Oh my God! Amazing! Ganun sila. O, diba? Yes. Dapat ganon. Okay, so, ang next nating book club, may exercise. Yeah. Nasa treadmill. Yan. Oo. Yung next nating book club, dapat nag-ano tayo. Nagka-treadmill. Nag-walking. Oo, nag-walk pad, nag-walking pad, ganon. Or movement meeting dapat, naglalakad or Ay, oo As nga. Yes. Pwede pala mag-walk tayo habang nag-book. Yes, baby. Yes, why not? Mga BBC. Actually, ang next namin. Isang oras habang- yan, isang oras yun na kinalakad. So, may beer yung nag-walk? Ganun ba yun? Parang I'm ate, may isang weekend tayo magbo-book club Saturday morning. Magja-jog or walking habang nag-walk. Okay yan, nag-grocery sa Ganun. mall. Diba? Okay Ganda siya. yung mga imagination ni Joe. Oh, ganda yung mga idea ni Joel. I like the mga ideas, ha? Hindi kasi hindi. Wait, it's been an hour, guys. Thank you sa mga inputs nyo. Uy, happy Friday! It's Friday, guys. Siyempre, Thank you po. mag-enjoy na Happy tayo. Friday. Uy, grabe, It's the naka end 9 of months the na tayo. Naka 9 months na tayo ng book club. Consistency. Consistency. Galingan, kasi nagsimula tayo Feb eh. Tayo. Oo, Good alas job, 9 team. Hindi, pinipin ako Grabe. January, may February eh. Sabi ko nga na, nagjo-joke pa tayo na parang, uy, darating yung point na yung mga nagsasalita tayo, naka-quote na gano'n. Kino-quote natin yung verbatim ng isang libro, gano'n. Tapos Latin pa yun. Latin. Latin yun. Ang galing naman talaga natin talaga. Akala ko like yung Diba, suot natin, may Spanish quote po tayong na? suot. Akala ko gano'n. Oo. Yung ano, Mali ganun na pala. tayo, level ng katalinuhan. Pag sobrang dami na ng libro na nabasa natin. Oh, okay. Ayan. Anyway, thank you guys. See you again next See you week next- sino na for next week? chapter 7. Chapter 7, sino?
Ako po. Ate Pep. Si Pepper. Si Ate Pep. Woo! Let's Friday! look forward to that. Thank you. Bye-bye. Video okay lang kami, and then if you want the ML, I'm just in the ML area. Let's go. Guys! Bye. Happy Guys. weekend! Gusto ko rin po. Next week!